Alright, welcome back ulit mga kaibigan. Maraming salamat at marami yung nanood at nag-react doon sa ating video. Nice ko munang i-shoutout tong mga nagbigay ng comment. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mga comments. Pakibasa na lang po at para mas mabilis yung ating presentation sa ngayong araw. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all at sana'y patuloy po kayong mag-support dito sa ating munting channel na Garden of Kuyakoy. Nice ko pong i-highlight dito ang isang comment ni Mr. Alfonso Gonzales Jr. Sir, maraming salamat po sa inyong comment. Very educational po itong inyong nilagay dito na suggestion. Boss, ilagay mo sa MP2, kumikita ka ng 6.97% per years na dividend or sa bond or stock market, wala stress at pagod. Maraming salamat sa iyong komentaryo, Sir Alfonso Gonzales Jr. Ito po yung masasabi ko. Itong komentaryo ni Sir Alfonso ay napakahalaga po sa ating mga Pilipino dahil ito ay tungkol po sa financial literacy. Marami kasi sa atin, lalo na sa mga OFW, hindi po nakakaintindi pa ng mga pamamaraan para makapag-invest po ng ating mga pinaghirapang salapi. Maganda po ito yung sinasabi sa MP2. Ito ay sa pag-ibig. Pwede po kayong mag-inquire doon kasi ito yung pamamaraan na makapag-invest tayo ng matagal ng ating mga pinaghirapang pera. Actually, hindi lang ito sa mga OFW kundi sa lahat. Kasi itong MP2 na to ay medyo mataas po ang return. Tama po yun, more than 6% per annum. So kapag ilalagay mo yung pera sa bangko, hindi po kikita na ganong kalaking porsyento. No? Sa bangko is around... Minsan nga kapag medyo maliit lang is less than 1% at ang pinakamataas ay 2% per annum. So mas maganda kung i-invest natin yung extra income natin o pera natin sa MP2 ng pag-ibig. Doon naman po sa bond at saka stock market, itong dalawang uri ng investment na to ay kailangan pong pag-aralan. Tulad po ng bond, hindi mo po maliliquidate ka agad-agad yung pera kasi nakabond nga eh. Pero ang advantage naman ito kasi secured yung pera mo sa pinagkasundoan ninyong term, kung kailan. At saka, yung stock market naman po, kailangan din pag-aralan ng mabuti. Mayroon pong mga ibang mga platforms diyan sa internet, mga website na pwede po ninyong i-explore, pag-aralan ninyo ng mabuti kung paano makapag-invest sa stock market. Mayroon pong stock market na ang programa ay pang long term, mayroon namang pang short term. Yung pang short term po ay medyo risky, pero yung pang long term po ay safer po in terms of financial investment. At liquid po yun, pwede po ninyong i-withdraw anytime yung inyong investment sa stock market. Ako po ay may konting experience na rin sa ganon. Okay, so maraming salamat Sir Alfonso. Nawa ay maibahagi mo pa yung iyong kalaman tungkol sa iba pang uri ng investment sa ating mga kapwa Pilipino. So ngayon po ay pagtutuunan natin at pansin yung tungkol dito sa farm for retirement or investment. Kasi po medyo may mga reaction na sumasalungat po doon sa ating presentasyon tungkol doon sa pagkakaroon ng farm. Meron po ako sa inyong bibigay na konting halimbawa, yung kwento tungkol sa aking tatay na after 35 years of service sa government as public school teacher, ay nag-retire po siya at yung ilan pong bahagi ng kanyang retirement pay ay ininvest po sa aming family business. At pagkatapos po noon, siyempre, natapos yung project at kinakailangang ma-operate yung business. So, naobliga po yung aming tatay na mag-take part doon sa manpower o sa service na kailangan ng aming negosyo. Dahilan kung bakit po medyo na-stress po yung tatay ko at naging contributory factor po yun sa kanyang naramdaman na lumalalang sakit po sa kanyang puso at iba pang mga komplikasyon tulad po ng asthma. Okay, hindi po ko sinasabi na yun ang dahilan pero nakapag-ambag po yun sa paglala ng kalagayan ng aming ama dahil sa stress. Okay. Kaya ito po ay, pasensya na po kayo, medyo natatawa ako kasi kailangan po talaga ma-breakdown to. Yung tungkol po sa pinagkaiba ng retirement plan sa investment plan sa pagkakaroon po ng farm. Okay. So, diyan po sa nailagay ko pong picture ng aking ginawang outline.
kung mababasa po ninyo dyan, medyo enlarge na lang po siguro ninyo o kaya palakihin ninyo yung display ng inyong monitor. Pwede ninyong i-project siguro sa television para mas malaki yung screen. Medyo kulang po kasi ako sa oras na gumawa ng mga slides. Kaya yung outline na lang po pinicturean ko at makikita po ninyo dyan sa ating presentation. Mayroon pong dalawang partition for retirement at saka for investment. Okay, nais ko po munang talakayin dito yung tungkol sa introduction ko dito sa personal na pagpupursige natin na magkaroon ng farm. Sabi dito, do what you love to do and be around things that make you smile. Ito po ay nakuha ko sa internet. Mayroon pa kasing isang tao o lalaki na nag-compose nitong quotation na to na napakahilig po sa agriculture at ang nagpapasaya sa kanya ay yung pag-aalaga ng mga baka. Kaya nung tinanong siya, bakit mo yung ginagawa ay nakakapagod? Sabi niya, do what you love to do, be around things that make you smile. Kaya every time po na nag-aalaga siya ng kanyang mga baka, ay natutuwa po siya. Kaya wala pong problema dito kung nakakapagod, napakahirap, yung form of investment natin, as long as nai-enjoy mo po yun kasi yun ang iyong hilig. Okay po? Ayan. So, ito na. Talakayan na natin yung paksa natin sa ngayon. Ano ang misyon ng pagkakaroon po ng farm? Okay. Nilagay ko po dito to contribute to food security or sustainability and then teach the youth that agriculture is vital for human existence. Yan. So, sana ay maintindihan po ninyo itong ating mission. Alright, so let's go po sa retirement. Ito na. Linawin natin to. Ano pala, o para sa atin, ang farm for retirement? Una, anong purpose? Okay, ano ba ang gusto mo mangyari sa farm mo? Relaxation ba? Family staycation? Self-pleasure? Gusto mo magkaroon ng exercise, di ba? Ang daming gagawin sa farm. So, exercise para sa iyong health. Kasi sariwa ang hangin, nakakapaggala ka, nakapaglakad-lakad, pwede kang pagpawisan araw-araw. Prolong life, siyempre, di ba? Complementary itong dalawang to. Self-sustainability, kasi meron kang mga pananim na pwede mong pitasin anumang oras gusto mo. At saka yung panghuli ay food for charity. Halimbawa, medyo malawak yung taniman mo at marami yung harvest mo. So, yung excess, pwede mo namang ipabigay sa mga kapitbahay o kaya sa mga institusyon. Alright? So, yan po ang purpose ng farm for retirement. Dito naman, mayroong mga asterisk. Una, ang farm for retirement ay farming for retiree. Siyempre, di ba? Kaya nga, titigil ka na sa iyong masalimuot at nakakapagod na trabaho at pupunta ka ngayon sa iyong farm at magtatrabaho o kaya mag-i-enjoy bilang retiree. Okay? Must be stress-free. Hindi mo pinupuwersa yung sarili mo. Hindi mo binibigyan yung sarili mo ng mga problema tungkol dun sa paano ko kaya pagugulungin yung pera. Di ba? Paano ko kaya mai-improve ng mabilisan yung aking farm? Dapat hindi ganoon. Dapat kapag sinabing farm for retirement, dapat relax ka lang. Easy going. Ini-enjoy mo yung bawat step ng iyong farm development. At saka yung iyong mga ginagawang pagtatanim o kaya pag-aalaga o kaya pagmamasid kung mayroon kang mga binabayarang mga manggagawa. Dapat enjoyable yung pagkakaroon ng farm. Pangalawa ditong punto ay keep your retirement benefit intact. Mayroon pong mga nagre-retire na ini-invest yung retirement fund niya, yung benefits na nakuha niya, sa kanyang dream farm. Ang nangyayari, dahil sa parami ng parami, yung mga demands, maintenance, improvement, repair ng ating farm, nangyayari na uubos yung ating pera na supposed to be sana ay para sa ating health maintenance, para sa gamot, di ba? Para sa ating pagbabakasyon, pamamasyal, at sa pagbili ng ating mga gustong kainin. Di ba? Retiree ka na nga eh.
Grabe na yung pagod na inexert mo dun sa panahon na medyo malakas ka pa. Ngayon na medyo may edad ka na, gusto mo pa rin bugbugin yung sarili mo sa pagtatrabaho. Hindi po yun ang konsepto ng retirement. Yung farm for retirement. At saka isa pa dito, yung prepare self to meet God. Ito yung medyo nakakatuwang, nakakalungkot. Kasi mayroong mga kasabihan na kapag ang tao daw ay napapalapit na yung kanyang hilig sa pagtatanim, yun din ang sinyales na siya ay napapalapit na rin na bumalik sa kanyang may likha. Nako, parang parang bad omen ba? Personally, hindi ko po yun pinapaniwalaan. Kasi ako, ever since po na medyo bata pa ako, ay talagang napakahilig ko na sa agrikultura, sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop. Kaya ito pong kasabihan na to, o kaya paniniwala ng iba, ay hindi po to angkop sa lahat ng tao. Although may mga tao talaga na kapag medyo tumatanda na, ay higit na pong nagkakahilig sa agrikultura. Okay. So generally, pag sinabing farm for retirement, dapat po yung retiree ay hindi nagaanong namumroblema tungkol doon sa operation, sa improvement, sa maintenance, sa production, sa market ng farm. Dapat relax lang, di ba? At saka yung pera niya na para sa retirement ay hindi nauubos sa pangangailangan ng farm. Dapat ay yung priority pa rin ay yung kanyang wellness, yung kanyang welfare. Diba? Yung wellness, yung kalagayan ng kanyang kalusugan, ng katawan. Yung welfare niya, kung habang nabubuhay siya, ay dapat na-i-enjoy niya pa rin yung buhay. Okay, dito tayo sa for investment. Yung mga pictures pala dyan na nakalagay habang ako ay nagsasalita, i-enjoy lang ninyo Kasi yan po ang mga ebidensya kung ano yung mga naging activities ko sa farm, kung sino yung mga naka-witness, kung ano yung mga current na mga development. Okay? So, i-enjoy lang po ninyo yung mga videos na yan habang kayo nakikinig sa akin. Yung mga pictures pala. Okay, ngayon, dito tayo sa for investment. Huwag na ninyong ihalo dito yung mga retiree, kasi para na to sa mga medyo bata pa. Kung mag-i-invest ka sa farm, habang may income ka pa, magsimula ka na. Yun ang totoo. Kasi hindi po ura-urada ang pagkakaroon ng farm. Okay, anong purpose ng farm for investment? To increase net worth. Ano ba yung net worth? Yung halaga ng iyong pagkatao. Yung value ng iyong yaman na pangsarili. Yan ang sinasabing net worth. Yung mga mayayaman, matataas ang net worth nila. Yan. I-research nyo further kung anong ibig sabihin ng net worth para maintindihan ninyo ng mas malalim. Okay. Net worth through farming or farming activities and improvement. So, kapag nag-acquire ka ng lupa, yung lupa per se ay investment na yon. Diba? Kasi property mo na yon Yung pera, kinonvert mo sa real estate. Kinonvert mo yung pinaghirapan mong pera sa lupa. Ngayon, yung lupa, kinultivate mo, ginawa mong farm, nilagyan mo ng mga plants and animals. Ano na ngayon ang pupuntahan niya? Okay, second point, valuation of real property. Ang lupa, halimbawa nakatiwangwang, nabili mo ng medyo mura kasi walang gaanong produce, wala gaanong tanim. Kapag nilagyan mo ng mga pananim, in-improve mo, right away tataas na po ang value niyan. Hindi mo na po yan maibebenta na katulad nung presyo na nabili mo. Right away, tataas po ang halaga niyan. Definitely. Okay. Sunod, pwede mo pong gamitin yung iyong lupa sa agribusiness. Pwedeng small scale, pwedeng large scale. Usually sa pangmatagalan po ay large scale. Halimbawa, mayroon kang investor para maglagay ng poultry. Isang building, mga around 4,000 heads ng mga manok na kakatayin. O kaya sa mga layers naman, pwedeng mga 5,000 heads sa isang building. Napakalaking investment po yan na pangmatagalan. Okay? Maraming mga pamamaraan na ma-utilize yung lupa na hindi naaalis doon sa focus ng agrikultura. Pwede po ninyong ikonsulta yan sa mga ahensya ng gobyerno, sa Department of Agriculture, sa DOST,
sa DTI, ano, para matulungan po tayo technically kung paano ma-establish yung farm sa ating lupain. Okay, sunod naman is land conversion. 'Di ba? Sa ngayon, bibilhin mo yung lupa ng agrikultura. Hindi po natin mapigilan yung modernization, yung urbanization, yung pag-expand ng development sa ating lugar. Tulad po ng isang halimbawa po dyan, yung kinatitirikan ngayon ng Bicol International Airport. Dati po ay kinatatakutan na lugar na yan eh. Kidding aside po, kasi siyempre ng mga panahon na yan, medyo mainit pa po yung mga kapatid natin na mga makakaliwa. So yung lugar po yan is infiltrated po. At ang lahat ng tao dyan, ang kabuhayan ay agrikultura. Yan. Dati, sino mga magsasabi na madidevelop yan? Sasabihin nila, huwag kang bibili dyan sa ng lupa dyan sa mga lugar na yan kasi delinquente. So, nakakatakot. Pero po ngayon, tingnan nyo, grabe na yung development sa paligid. Lahat ng presyo ng lupa sa mga karating na barangay niya, nagstaasa na. Diba? Kaya, huwag nating isara yung ating mga kaisipan tungkol dun sa pag-acquire po ng property. Kahit medyo malalayo, huwag nating isiping na walang improvement na mangyayari dyan. Kasi balang araw po, whether you like it or not, mangyayari po ang development sa ating lugar. Gaano man yang kalayo. Okay? Sunod po ay itong land conversion. Diba? Tingnan niya sa land conversion. Pagdating ng panahon, parami yung mga tao. Ano mangyayari? Yung usually mga land for agriculture ay naku-convert into residential, industrial, and commercial. Ngayon, kung hindi ka nag-invest sa lupa, ano mangyayari sa'yo? Bibili ka ng kondo. Kung mayroon kang puso sa agrikultura, pagdating ng panahon, baka hindi mo na kayanin makabili ng lupa. Kaya po ang advantage kapag nagdi-decide tayo na medyo maaga pa at kaya pa nating bilhin yung lupa, bibili na tayo for future development and future investment. Okay, sunod po ay itong secure property for family settlement. Tingnan nyo yan. Sabi ko kanina, pag wala na kayong naispatan na lupa na titirikan ng bahay, either umupa kayo o kaya bumili kayo ng dominium. Diba? Kaya ngayon, habang maaga pa at medyo mura pa yung lupa, samantalahin na natin na magkaroon tayo para pati yung ating mga salinlahi ay hindi na rin mamumroblema kung saan sila titirik ng kanilang mga bahay. Tingnan nyo, mayroong mga kapamilya tayo mismo, nararanasan natin yan. Yung mga kamag-anak natin na ipinagbili yung mga lupa nila noon, ngayon ay halos wala na silang matirikan ng kanilang mga bahay. Kaya kung halimbawa futuristic ka, gamitin mo yung pera mo na medyo sa tingin mo ay sobra naman, ibili mo ng lupa para makapag-invest ka sa kinabukasan ng inyong pamilya at sa mga susunod pang salinlahi. At bilang huli po, mayroon akong dalawang summary dito. No? Itong invest in land could be number 1, short term. Pwede mong pakalipas ng mga 10 taon, short term pero 10 taon po, pwede mong i-resell. Di ba? O kaya naman, gusto mong mas maiksi, target mo ng mga 5 years, i-improve mo yung lupa at saka ibenta mo ulit. Tiyak makakakuha ka ng kita, di ba? At saka sa number 2 naman is long term. Pagdating ng panahon, hindi natin ma-control yung development, mangyayari niyan yung lupa ay pwede namang i-convert para sa other purposes. Land use for profit. Di ba? Alright. Okay, so dyan muna tayo mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong tiyaga sa pakikinig at panonood nitong aking video. Nawa ay nakaambag tayong muli sa inyong mga kaisipan at awareness, no, kung ano ang dapat nating gawin sa ating buhay at sa ating mga ninanais na magkaroon ng sariling farm. Either you go for your retirement, kaya habang maaga pa, maghanda ka na. Pero if you go for investment, maghanda ka rin kasi baga malugi ka. Kinakailangan pag-aralan ng mabuti ang pagkakaroon ng property. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.